Magandang umaga po mga kapatid. So tayo dumaka na po sa ating pag-aaral po sa umaga po nito. Ang not forsaking of ourselves together. Ito po sa Hebrews 10 verse 25. Pero bago po natin ituloy, dito po sa Gawa chapter 20 verse 27. Itong ganitong klase mga paksa ay hindi magandang ituro minsan. Pero ito ay kailangan natin gawin. Sa Gawa chapter 20 verse 27, ito po si Apostle Paul ay kinakausap niya yung mga elders sa Iglesia sa Ephesus at pinaalaran niya ang ginawa niya sa loob ng 3 taon sa lugar na yun. At sabi niya, wala na akong pagkakaubutan. Sa verse 26, kaya pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo. In other words, wala na kayong masasabi sa akin. Bakit? Dahil sabi niya, sapagkat hindi ko pinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Lahat ng mga bagay na dapat niyang maituro sa mga taga-Efeso ay ginawa niya kanya. So ginawa ko na kanya aking responsibilidad sa inyo. Wala na akong pananagutan kanya sa dugo ng sinumang tao. In other words, umiiwas po tayo ng mga turo para huwag masakay iba. Meron tayong pananagutan doon. Kailangan natin ituro ang buong kapasyahan ng Diyos. So dito po sa ating pag-aaral, Hebrews chapter 10 verse 25, ito po iba-iba klaseng mga saling. Kung meron kayong cellphone, i-upload po niya yung U-Bible kanya. Ang daming salin doon. Pati yung iba't ibang lingwahe sa buong sanglibutan. Nandun doon. Dito po sa New King James Version, yung aking nagamit, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the matter of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. And New Revised Standard Version, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ito po sa American Standard Version, the 1901, not forsaking our own assembling together, as the custom of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day of drawing nigh. Ito po mga salitang ito, ye, ganyan. Mas maganda pa nga ito kaysa sa panahon natin ngayon. Pag ito, puro you lang yan, you. Hindi mo alam o singular or plural. Pero sa lumang English, yung ye, ito po yung plural. Nominative form. Sabihin, subject form ng you, yung plural. Marami yan, ye. Pag singular, thou. Kaya mas maganda pa yung lumang English, mga kapatid. Na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipot gaya ng ugali ng iba, kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalong na kapag inyong nakikita, napapalapit na yung araw. Tulad nga po ng nakaraang lingkod, hindi ko maalala kung kailan. Iba-ibang pananaw kung ano yung araw na ito eh. May nagsasabi na ito na po yung pagdating ng Panginoon, na hindi ko pinaniniwalaan. Ito yung destruction of Jerusalem. Ito yung sinulad sa mga Hebreo. Na doon sinabi ng Panginoon, yung mga tanda na pag malapit na mangyari yung ganyan. At yun ay isang kakilakilabot na kapigatihan, sabi ng Panginoon, na hindi pa nangyari at hindi na mangyayari pa kanya, yung sabi niya. So dito sinasabi sa atin ng isang bagay, not forsaking the assembling of ourselves together, not neglecting to be together, ganyan. At huwag natin pabayaan ng ating pagtitipon, ganyan. Yan ang sinasabi ng, basically, sinasabi ng talatang ito. Makita rin natin, ito yung naging ugali kanya. As is the manner of some, sabi rito, as is the habit of some, as the custom of some, ganyan. Gaya ng ugali ng iba. So, ibig sabihin, ito yung naging paraan ng pamumuhay ng iba. Ito yung naging pag-uugali nila kanya. Ito yung naging custom nila kanya. Na pinababayaan ng pagtitipon sa loob ng iglesia. Yung iba-ibang salitang ginamit na binasa natin kanina. So, yun po ang ating paksa ngayon sa umaga pong ito.
Sinasabi ng talatang ito ang kahalagahan ng ating pagtitipon. Kaya ito isang utos. Sinasabi rin ang problema kapag hindi natin ginawa priority ang ating pagsamba. And as a result, pinababayaan natin. Bakit isang bagay hindi po priority, hindi mahalaga. Pag hindi mahalaga, pababayaan mo. Ganun yung makikita natin. So ito po ang ating titingnan sa umabot ito ng ating pag-aaral. So tatlong bagay. Number 1. Anong ibig sabihin ng to forsake? Pabayaan. Pangalawa, ano yung panganib kapag pinili natin huwag pumunta? Tingnan yung salita rito, ha? What are the dangers of choosing not to miss it? Meron ka pagkakataon pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin nun. Pangatlo, paano magiging kapaki-pakinabang ang ating pagtitipon sa atin? So itong bagay po ang gusto natin bigyan pansin sa bagang ito sa ating pag-aaral. Pag hindi pa natin nabasa, malalaking titik na yan, di ba? Kasi kaya malaki, pati kung mahina na mata ko eh. Ano yung assembly? Ano yung ibig sabihin nun? What is the assembly? Ano yung assembling of ourselves together? Ano yung ibig sabihin nun? Gusto rin natin malaman para siyempre, para huwag natin pabayaan, kailangan maintindihan natin. Pag sinabi natin assembling of ourselves together, ito yung nangyayari kapag tayo nagkakatipon bilang isang iglesia kanya. Pag tulad po ngayon, hindi tayo nagtitipon bilang mga individual, pero bilang iglesia ng Panginoon. Kung babasahin natin yung talata sa 1 Corinthians chapter 11 verse 18, ito'y patungkol sa Lord's Supper. Basahin natin. So pagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalita ko na mayroong mga pagkahati-hati sa inyo at pinaniniwalaan kayo ng bahagya. Dito sa English, come together as a church. Pag tayo nandito, tayo nagkakatipon bilang kapulungan ng Panginoon. Yun ang assembly. Pagka pumunta ka rito mag-isa, hindi assembly yun. O kaya, pumunta kayo, tatlo-dalawa lang, walang kinalaman ng iglesia, hindi assembly yun. Yun ay mga individual. Kaya pag pinag-usapan natin, na gawin natin bilang isang iglesia, yun ay isang kapulungan. Yun at isang assembly. Huwag natin pabayaan yun. Ito po isang deliberate action. Ito yung pinag-usapan. Ito yung pinag-isipan ganyan. Hindi spur of the moment. Ito ay talagang tinansya natin, pinag-usapan natin, pinag-desisyon natin. For instance, dito po sa ating pagsamba kayo, pinag-usapan natin, yung araw wala tayong choice doon dahil utos yun eh. First day of the week. Kaya pinag-usapan natin kung saan tayo magkakatipon dito sa building na ito. Pinag-usapan rin natin kung anong oras tayo magtitipon. 9 o'clock, supposed to be. Pinag-usapan natin. Pinag-uusapan din natin kung sino magiging participant sa loob ng iglesia. Pinag-usapan natin yun, di ba? So it's a deliberate action. Ito yung nangyayari sa oras at lugar na kung saan ang isang local church ay nagdesisyon na magkatipon. Ganyan. Pwede tayo magtipon sa bahay kung gusto natin. Kaya pinili natin magkaroon ng church building. So dito tayo magtitipon. Hindi sa labas, hindi sa loob. Ngayon, meron tayong aircon. Pinag-usapan natin yan eh. Para makatulong po sa ating pagsamba. Kaya nga, doon po sa 11 verse 33, maging tayo sa ibig sabihin, doon sa takdang panahon na pinag-usapan nyo, kung kailan kayo magtitipon. Dahil pinag-usapan nyo, usually ito po isang regularly scheduled na panahon na magkikita yung magputi. Kaya nga meron tayong kaisa, pinag-usapan natin yun. Hindi pwedeng so ngayon, sa susunod na 9, hindi natin alam kailan tayo magsisimula pagka gano'n. So naglagay tayo ng 9, kanya. Pagdating ng alas 9, magsisimula na yun. Yun ang pinag-usapan natin. So yun ang ibig sabihin ng assembly. Pinag-usapan natin na tayo magtitipon. Mamaya makikita natin sa ano dahilan. Ba't tayo nagtitipon? Hindi tayo nagtitipon rito para maulit ang karaoke. Hindi Bakit tayo nagtitipon? Bakit tayo pinag-usapan natin ganung pagkakataon na tayo magkatipon? Number 1, para tayo sumamba. Ito yung mga bagay na ginagawa natin bilang isang kapulungan. Pag sinabi natin collective, sama-sama. Hindi lang isa-isa, sama-sama.
Sama-sama natin ginagawa. Sa pagsamba, itong ginagawa natin ngayon, pagsamba, ito'y bilang kapulungan. We are assembled to worship. Yung ating pagsamba, collective yun. Bagamat individual tayo sumasamba sa Diyos, pero sabay-sabay tayo. Pag umaawit tayo, sabay-sabay tayo maawit. Although, umaawit tayo bawat isa. Pag nananalangin tayo, sabay-sabay tayo nananalangin. Kung sabay-sabay yan, dahil yun ay collective, ganyan. Pag tayo sumasamba, tayo nag-aawit, tayo nagpapuri, nananalangin, nangangaral, tayo nagbibigay ng kaloob, at tayo po ay nag-Lord's Supper, inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon. Yun ay isang dahilan, ba't tayo nagkakatipo? Hindi lang yun. Kuminsan tayo po ay nagmamadali umalis pagkatapos ng pagsamba. Hindi lang tayo nandito para sumamba. Dito sa Hebrews 10:25, yung ating talata. Lahat. Balito pa pala ito. Dito po sa Hebreo, sinasabi sa atin na palaksin natin kanyang mautisa kanya. Kami sa mahalaga lang pagtapos ng pagsamba, meron tayong kunting panahon, nag-usap-usap, baka may problema yung iba, kaya lahat pwede natin tulungan. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugat ng iba, kundi pala kasi ng loob ng isa't isa. Lalong-lalo kapag inyong nakikita na papalapit ang araw. So ito'y pagkakataon na palakasin natin ang isa't isa. Admittedly, pwede natin gawin yan pag binisita natin ng kapatid. Pero realistically, sa panahon natin ngayon, mismo wala akong panahon. So ito ang panahon natin na pagtibayan, palakasin natin ang isa't isa. Nung naglalakbay po si Apostle Paul, nasama si Barnabas, at sinugo sila ng iglesia sa Antioch, nagkatipo ng mga kapatid para pakinggan ang mga nangyari sa paglalakbay ni Apostle Paul. Kasi nasa Gawa, chapter 14, 26 to verse 27. At buhat doon ay naglalag sila patungong Antioquia. Doon ay tinagubili sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawain kailan natapos na. Nang sila dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan nila at kung paano binuksan niya para sa mga Gentil ang pinto ng pananampalataya. Meron tayong gawain na importante nating pakinggan. Pwede tayong magkatipon at pakinggan natin yun. Meron tayong tinutulungan. Yung binasa natin sa Tagalog, sa English. From there, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed. In a first missionary tour. Now, when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them and that He had opened the door of faith to the Gentiles. So, meron siya tinutulungan nila si Apostle Paul, Barnabas, sa kailang pangangaral. Nung bumalik sila, nagkatipan ng iglesia para pakinggan kung ano yung mga bagay na nangyari sa kailang paglalakbay. Kung paano binuksan ang pinto ng pananampalataya sa Gentil. Yun ang nakapagtitibay sa pananampalataya ng mga kapatid, di ba? Sa Antioch. At sa panahon din natin ngayon. Para magkaroon ng church discipline. Ito isang bagay na madalang gawin kung kailangan. Pero ito'y ginagawa pagka iglesia nagkakatipon. Pag may isang kapatid na nagkakasala at hindi nagsisisi, pwede natin patawag ang buong iglesia para pag-usapan na ihiwalay kapatid na yun. Ito yung pinakahuling step, mga kapatid, hindi ito pinakauna. Basahin natin sa mga talata. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, pangalangalayan na po yan. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my Spirit, ganyan. Siya wala si Panginoon. Pero siya'y kaisa, ibig sabihin. With the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, kapag tayo'y nagkakatipon, kasama ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, ay ibigay ang kanyang tao kay Satanas sa kawawasak ng laman upang kanyang Espiritu ibaligtas sa araw ng Panginoon Jesus. Ito talatang ito, isang mahirap intindihin. Bakit mo ibibigay kay Satanas? Ito po ay figurative. Hiwalay nyo kanya.
Kung hiwalay natin ng kapatid, hiniwalay natin sa ating kapulungan. So, parang ibinigay mo kay Satanas, ay kawawasak ng kanyang laman. Anong laman? Yung katawan niya. Hindi, yung kanyang masamang, yung kasalanan niya. Yun ay gawa ng laman. Pag ibig sabihin, para magsisi siya kanya, upang kanyang espiritu maligtas sa araw ng Panginoon Yesus. So, ito yung ginagawa rin pag ang iglesia nagkakatipo. Hindi lang ginagawa sa 2-3 tao. Kundi kapag ka nagkakatipo ng iglesia, o kaya kung merong elders. So, yun ang assembly. Pahihin ay deliberate decision ng isang kapulungan para tayo ay magkatipon. Halimbawa, sa darating na Webes, yun ang decision natin yun. Na magkaroon tayo ng casual meeting, yun ay assembly. Kailangan nandito tayo. Assembly yun. Gawain ng iglesia yun. Kaya dito tayo. Parang linggo rin. Kasi binibigyan natin na parang hindi mahalaga yung mga bagay na hindi linggo. Hindi totoo yun. So, ano yung forsaking? Ang ibig sabihin, abandon. Iniwanan mo na. Iniwanan mo yung bahay mo. Wala nang pakinom sa bahay na yun. Desert. Live in stress. Kaya iniwanan mo. Parang gano'n. Iniwanan mo na. Wala nang pakilang. Yung sabihin. Halimbawa, yung bahay mo, ayaw mo na. Iniwanan mo na. Nasira. Wala nang pakilang. Yun ang ibig sabihin ng forsaking. Yung salitang yun. So, in other words, ang sinasabi sa Hebreo, imalis ka na. Hindi ka na sumasamba. Alalang pakilang. Katulad ng ibang magkapatid natin na umalis na. Wala na silang pakialam sa atin. Yan ang ibig sabihin ng forsaking doon sa talatang yun. Iniiwanan mo na, parang iniwanan yung pamilya mo, wala lang pakialam kung kumakain pa sila. Hindi. Yan ang ibig sabihin ng forsake sa talatang ito. So, in other words, isang Kristiyano, hiniwalay niya sarili niya mula sa iglesia. At hindi niya tinutuloy ang sarili niya na bahagi ito. Marami po mga kapatid sa kasaysayan ng kongregasyon na ito na umalis. For whatever reason, umalis sila. Marami silang pakialam sa atin. Yun ang forsaking, yung sinasabi doon na talata. Pero, kung sa ating paggamit na salitang ito, minsan, ginagamit natin ang talatang yan, doon sa mga kapatid na hit and run, hit and miss. Komisyon na dito, komisyon wala. Ginagamit din natin yan. Dollars, sila yung nawawala, pero meron silang pagkakataon na pumunta, pero sila pumunta. Ginagamit natin talatang yan. Bakit natin ginagamit? Para mamaya, ipapaniwalag natin, bakit natin ginagamit yan? Bagamat ang ibig sabihin ng forsake, talagang kinalimutan mo na, umalis ka na, tumalikod ka na ganyan. Para dito po sa Hebrews, chapter 6, verse 6, ganyan. Tumalikod ganyan. Hindi na siya tumitingin, tumalikod siya, hindi na siya tumilingon. Ano yung ibig sabihin niya? In Hebrews chapter 6, verse 6, at pagkatapos yung tumalikod ganyan. Ito yung Kristiyano na naturuan, alam niya ang biyaya na pag-Kristiyano, alam niya yung panginaharap ng kaligtasan, alam niya lahat. At tumalikod, pagkatapos yung tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yaman sa kanilang sarili, muling nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinaas sa kahihiyan. Nung namatay ang Panginoon, yun ay kahihiyan sa kanya dahil nabilang siya sa 2 tao na nagkasala, pero siya wala. So yun ang ibig sabihin tumalikod. Kaya minsan ginagamit din natin yan kapag may mga kapatid tayo na hindi tapat sa kanilang pagsamba. Bakit natin ginagamit yung talatang yan? Mahalaga rin po tingnan natin kung bakit natin ginagamit yan. Pagka paminsan-minsan, hindi tayo nakakasamba. Mag-isang meron pagkakataon na gano'n. Hindi tayo makasamba. Pero hindi ibig sabihin na ito'y tama. May pagkakataon, hindi tayo nakakasamba. Hindi yan forsaking. Mali ba, kalabes, nag-absent ka, hindi forsaking yun. Hindi ka lalaksamba. Pero hindi ibig sabihin na tama yun. So, sa James chapter 4, verse 17, ito isang uri ng kasalanan na mas mahirap. Yung mga bawal-bawal, alam natin yun. Pag ginawa bawal, alam mo, nagkasala. Pero isang bagay na alam natin tama, at yun mo ginawa, kasalanan din. Sa sa James 4:17. Sa Tiago, actually, ba't di ko alam ba't sa Tiago ito eh.
Kaya sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, yun ang kalooban ng Diyos. Ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Hindi natin pwede sabihin, pinabayaan mo ng pagsamba, dalawang beses at dalawang beses na sumasamba. Hindi mo pala yung pinabayaan, hindi ka sumamba. Pero hindi ibig sabihin, tama yun. Hindi nagkasala pa rin sa Diyos. Kaya nga, pwede ito maging habit. So yung pagka-mission, hit and miss. Hit and miss. Yan. Naging habit mo yun. Hindi ka maging regular sa iyong pagsamba. So naging habit mo. Naging yung ugali mo na yun. Yun ang sinasabi ni sumunod sa Hebreo. Yung sinabing habit. Ugali na yun eh. Gustong rin na yun. Halimbawa, sabi niya, he has the habit of sleeping early. Ganyan. Meron siyang ugaling matulog umaga. Automatic yun. Pag nakagawin mo yung matulugan, pagdating ng matutulog ka. Kasi yun ang nakagawin mo na yan. Parang nagsimula yun. Minsan lang, natulog ka maaga. Nagustuhan mo, hindi natulog ka maaga. Naging habit mo na ngayon yun. Hindi mo na pinag-iisipan. Pag sinabi natin habit, ginagawa mo na yan, na hindi mo na pinag-iisipan. Ang isang paglakad, hindi naman biglaan yan. Nagsisimula sa isang bag. Pagka ayaw mo, inalis mo, hindi ka palalakad. Pero pag sinunod mo na yung susunod na akbang, lumalakad ka na, naging habit na yun, sabihin. Naging kung kaugalian mo na sa yung sarili yun, na pag hit and miss, makikita natin. Kaya minsan ginagawa natin for safety. Kaya itong habit na ito ay madedevelop kapag hindi natin ginagawa priority ang ating pagsamba. Pwede natin itatabi. Gagawa tayo ng iba. Hindi priority yun. Pag sinabi natin priority, kahit ano mangyari sa samba ka. Mali pa lang kung hindi mo kayang sumamba. May sakit ka, etc. Pero otherwise, kung meron pang pangakataon, ginawa priority, sasamba ka. Sabi nga, whether you like it or not, sasamba ka. Priority mo eh. Mahalaga sa'yo, di ba? Kaya gusto mo hindi, priority sa'yo. Sabi-sabi na makikita natin, naging habit. Naging pag-uugali natin yan. Pagka minsan, palagi natin ginagawa. So, ilang beses tayo sumasamba. O nagkakatipon sa loob ng iglesia. Pagka tayo katilo dito, linggo, ay talagang kailangan tayo sumamba. Kasi ano ito utos ng Diyos eh. Pero sa ating pagtingin, kapag kapatid, palagi siyang sumasamba, may kapatid na nag-absent eh. Alam natin, tapat siya sa ating paningin. Ang nakakalam lang talaga yan ng Diyos eh. So, sabi, hindi natin pinababayaan yung pagkakatipo natin ganyan, bilang isang iglesia. Nakikita natin tapat yung tao yun. At least, from our point of view, kasi tao lang tayo. Meron tayong basis. Para tingnan natin kung siya kapatid tapat o hindi. Pag palagi sumasamba. So, bare minimum, pag sumasamba tayo minsan sa loob ng sa araw ng linggo, dahil yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. Ang Biblia, yan. Morning service, yan natin, pumunta ka, yan ang bare minimum. Kailangan pumunta, utos ng Panginoon nyo. Paano kung may iba? Yun ang problema doon. Paano kung may ibang pagtitipo? Siya tandaan natin, yung sa Hebrews 10:25, hindi natin alam, walang beses na pagtitipon nyo. Wala sinabing once, twice, wala sinabi. Sinabi lang, not forsaking the assembling of ourselves together. Wala siya sinabi ko. Minsan, dalawang beses, wala. Hindi natin alam anong ugali ng mga kapatid sa Jerusalem o Israel ng panahon na yun. Kung may isang pagsamba sa araw ng linggo, may dalawa, hindi natin alam. Sa Amerika, meron silang dalawang pagsamba sa araw ng linggo. Yung una, sa morning service, katulad nito, at saka yung evening service, ganyan, tulad. Nakita ko yun eh. Usually, itong ugali ng mga kapatid. Usually, pag Sunday evening, wala na yung kurbata. Wala na rin yung coat. Nakalusot na lang. Yung iba nakamaog na. Hindi ko lang, ba't ka na ng ugali nila? At usually, mas kakaunti o yung iba niya na sumasamba. Yung hindi nagsamba,
makikita ko sa evening service. Dati meron tayong midweek service. Pero tinanggal natin kasi kaunti lang sumasamba. Kung meron additional na pagsamba, kailangan pa rin tayo pumunta. Bahagi ng ating bahagi na pagiging bahagi ng local church, maliban lang kung meron ng legitimate na dahilan na hindi ka makapunta. So ang point po natin dito, hindi lang kinakailangan minsan natin sumamba. Kala kung isipin mo rin yun, sabi ng Panginoon, once sa tila. So hindi na mag-upris mamaya hapon. Nakapupris na ka ng umaga eh. Pwede ba yan? Kasi mag-upris mamaya hapon. O yung iba naman, kasi nag-pris na ako yung umaga ka. Hindi rin, di ba? Hindi lang nag-pris siya ng umaga, hindi ka na mag-pris ng hapon. Obligasyon mo pa rin yun dahil yun ay pagsama ng local church na pinag-usapan natin. So, isipin po natin yun. Tingnan niya sa Acts chapter 2, verse 46. Isipin niyo, kung tayo po'y nabuhay, sa panahon na yan, anong gagawin mo? Maswerte tayo, di tayo nabuhay sa panahon na yan. Sa Acts chapter 2, verse 46, so continuing daily with one another, with one accord in the temple, right? Dahil wala pa silang particular na lugar na panamahan ng mga kapatid doon, sumasampa sila sa templo. Kasi yung templo sa Jerusalem, maraming bahagi yun. Mayroong court of the Gentiles, mayroong court of the Jews sa labas, at mayroon sa loob. Hindi ka pwede pumasok sa loob, maliban ng isa sa sacerdote. Pero sila magkatipon sa labas. So, kailan sila nagkakatipon? Araw-araw kayo. So, continuing daily with one accord in the temple. Ano ginagawa niya doon? Hindi mo nila sinasabi. Pero alam po natin, ang ginagawa niya doon by their sa interest, sila ay nananalangin at nag-aaral. Dahil yung dalang bagay na exclusive sa araw ng linggo ay Lord's Supper at siya collection. Pero yung panalangin, pag-aawitan, pagtuturo, anytime of the week, pwede natin gawin nyo, kahit bilang isang kapulungan. So, tingnan nyo, araw-araw sila nagkatipuno. Breaking bread from houses, kung pinagkinakawa kain sila sa bahay-bahay. They ate their food with gladness and simplicity of heart. Nakita ito ng mga tao. Kasi verse 47, praising God and having favored all the people kanya. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Nakita ng mga tao yun. Araw-araw sila nagkakatipon, celebrante. Paano nabuhay tayo sa panahon na yan? Hindi kailangan natin gawin yan kasi yun ang ginagawa na para lumago kailan. Para napalataya. Nagkaroon po ng pag-usik o persecution laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Ano kailan? Ano nangyari? Now Saul was consenting to his death. Ito po yung kamatayan ni Stephen. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Anong ginawa nila? Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Paano sila nagkaroon ng kakain na maaral? Hindi naman sila maaral. Tandaan natin na maaral no, yung mga apostol. Wala na iba. Paano sila nagkaroon ng kakain na maaral? Dahil doon sa araw-araw ng pag-aaral sa templo. Ano yung point doon? Actually, walang limit kung anong pag-uusapan ng isang local church kung ilang beses magkakatipon para mag-aaral. Walang limit doon. So, isipin po natin yan. Kung tayo na po dyan, anong gagawin natin? Buti na lang, di tayo na po sa panahon na yun. Ang benepisyo po ng pagsamba. Number one, ito yung pagkakataon na malaman ng kalooban ng Diyos. Tignan ninyo, supposed to be, bawat sa atin, binabasa natin ang Biblia natin sa bahay. Yan ang obligasyon natin bilang anak ng Diyos. Pero, ilan sa atin, maliban sa akin, ang ginagawa yan? Wala, di ba? So, anong pagkakataon natin malaman natin ang kalooban ng Diyos? Sarong lang ito. Sa pag nagkakatipon tayo, nagkakaroon ng pangaral ng pagtuturo. Yun sa Gawa, chapter 20, verse 7. Nang unang araw ng isang linggo, nang kami nagtitipon, upang magputol-putol ang tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila, yaman nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Ganun kahaba yung pagtuturo niya.
Hindi sinabi sa atin kung kailan sila nagsimula. Hindi natin alam kung nagsimula sila ng tanghali, stress ng hapon, hindi natin alam. Pero natapos sa kanyang pananalita hanggang hating gabi. Noong panahon na mayroon po spiritual gifts, ginagawa nilang, nagkakaroon sila ng pagtitipon para gawin nila kailan magkaloob sa Espiritu Santo para sila tumibay sa pananampalataya. So ito yung pagkakataon na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Kahit tonsok lang, at least meron tayong pagkakataon, paano ka nag-absent ka? Ito isipin natin. Simple lang, pero totoo. Kailan, sino sa atin, malibalay, nagpapapayat, nagre-reduce, ang hindi kakain sa isang araw? Wala, kakain tayo. Kailangan natin kumain eh. Paano natin kaluluwa? Di ba kailangan kumain? Kailangan din. So, ito yung pagkakataon na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Iba yung pagsamba natin ginagawa. So, ito rin po ay pagkakataon na tumanggap tayo ng encouragement sa mga kapatid. Mutual. Alam po niyo ang sino man makakaralan. Sino man, kahit sino. Hindi ako, kahit sino. Umihina ang loob nila pag hindi kayo sumasamba. Baka nung isipin ng mga karal, pag hindi kayo sumasamba. Number one, hindi kaya ako marunong mangaral ka. Ba't hindi sila sumasamba? Yun ang unang isipin ng mga karal. Kulang pa ba yung effort na gagawin ko para magkaroon sila ng interest sa makinig ka? Doon nakapagpapahina ng pananampalataya kahit sa isang mga karal. Pero dito sabi ni Pablo, gusto niya pumunta sa Rome. Bakit? Ito lang po ang kongregasyon na hindi si Pablo nagsimula. Bakit siya gusto pumunta ron? Dito sa verse 12, that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me. Sa mga tindayo pagkapatay mapalakas sa pamagitan ng pananampalataya ng isa't isa na ito'y sa inyo at sa akin. Tingnan nyo, something is lost in translation, kaya nila eh. The mutual faith, kanya. Pareho tayo ng pananampalataya. Pareho tayo ng pagnanasa, kanya. Kaya pagpunta lang doon ni Pablo, kahit wala pa siyang gagawin, kanya, ito yung nagpapalakas ng loob sa akin, na mayroong kasama na nagdanasa maligtas, kanya. Hindi mo pa makapaglakas siya. Kaya kung nag-iisa ka, paano yun? Hindi mo nakapanghinay yun. Baka ba't hindi tayo kasing dami ng denominasyon, hindi natin nakasahan yun, mga kapatid. Pero at least na, kailangan tayo nandito para mapalakas natin ang loob ng bawat isa sa atin. Hindi po yung kailangan. At para mapalakas mo loob ng iba. Minsan, yung contemplating, nagkikita lang tayo, nagiging dahilan para matulungan natin ang bawat isa. Dito sa Hebrews 3 verse 13. Ngunit, magpayuan kayo sa isa't isa, araw-araw. Habang ito'y tinatawag na ngayon, ano ibig sabihin lang? Habang may panahon pa kanya. Dahil pag dapating ng Panginoon, wala nang ngayon, wala nang kahapon, wala nang bukas, wala nang panahon. Pupunta na tayo sa walang hanggan. Upang walang sino man sa inyo ang papagmatagasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Minsan, pag pupunta kami sa ibang lugar, sa Cebu, sa iman, nakikita yung mga kapatid doon, nakapagpapatibay din sa'yo. Dahil may mga kapatid na nakikinig ka lang. Sa Thessalonica 5:11, dahil dito pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayan ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. So ginagawa na nila yon. Pero sabi ni Pablo, gawin pa rin nyo. Nagkakatipotective pagpapasigla sa isa't isa, pagpapatibay sa isa't isa. So hindi lang yung self-interest yan. Ito yung mutual interest sa bawat isa na magpapatibay sa atin dahil gusto natin maligtas. Kung meron tayo makita ng kapatid na nagkakasawa, kailangan natin pagsabihan siya para mabinto doon. So ito yung pagkakataon na patibayan po natin ng isa't isa. Paano kung pinili natin magsimula? Tingnan yung salita, what are the dangers of choosing to miss the assembly? Hindi natin pinag-uusapan itong wala kang pagkakataon. Sabihin, halimbawa, kung hindi mo kaya na sumamba, may sakit ka, o kaya
na nasa paglalakbay, inabot ka ng panahon, o kumisan, sa trabaho. Kaya unfortunately, gano'n ang buhay niya. Kaya lamang ba sa yung kalooban na kayo magtatrabaho sa linggo? Pero pinag-uusapan natin dito, hindi yan eh. Kung yan ang dahilan, baka hindi maintindihan pa tayo ng Panginoon. Ito yung pagkakataon na meron kang pagkakataon na pumunta, pero yung pinili mo pumunta. Tingnan niyo yung salitang ito. We are talking about those who have the opportunity to attend but chose not to. Nung ako'y bagong Kristiyano, nagawa ko na yun eh. Magkababautisyo pala ako noon. May isang linggo na tinamad ako eh. Tinamad ako, hindi ko alam ba? Hindi ako sumama. Hindi dahil sa wala akong pagkakataon, tinamad lang ako. Natural lang isang bagong Kristiyano. Hindi yun ang problema. Meron kang pagkakataon, pero pinili mo, hindi ka pupunta. Yun ang sinasabi nito, may pangalan nyo, mga kapatid. Dahil lang, meron nagkasala ka. Hindi yung kasalanan kasi, hindi lang yung meron ka nilabag eh. Kasalanan din pag meron kang hindi ginawa na dapat gawin mo. Kaya sino mo nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Tingnan niyo sa salita nito. Alam mo, ito'y dapat mong gawin. May mabuti. Eh kung masama, huwag mong gawin. Ngunit ito'y hindi ginagawa kanya. Ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ito'y desisyon. Desisyon ng tao yan. Pag dinideside mo na huwag ka pumunta, kahit meron pagkakataon pumunta, ay problema yan. Magkasala ka sa Panginoon. Bisa may trabaho, wala tayong magagawa to. May mga kapatid sinasabi siya, Brad, wala ako sa linggo kasi pupunta ko sa ganito, may dahil sa trabaho. Kanya. Wala tayong magagawa to. Ang nag-uusap doon yung kapatid at ang Diyos. Hindi ko rin nahatulan yung kapatid na yun. Pero kung mayroon ka pagkakataon na hindi nasasamba ka, hindi mo sumambay, yun ang problema dyan, kapatid. Dahil nagkakasala sa Diyos. Ito pinakamahalaga. Dahil nabigong sambahin ng Diyos. Alam mo ba niyo na gusto ng Diyos yun, na sambahin natin siya? Ito sa John chapter 4, verse 23. Huwag tayong mapilitang sumamba. Kasi gusto ng Diyos yun. In other words, gusto niya dito tayo. Basahin ninyo sa John chapter 4, verse 23. Basahin po natin. Yung gusto ng Diyos na dito tayo, dahil ng kanyang gusto, kanya, basahin natin. Eh, paano ka napunta tayo din? Pipilitan lang tayo. Hindi, nasisiyan ng Diyos pag gano'n. Tapos, verse 23. Subalit dumating ang oras at nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ano sabi rito? Sapagkat hinahanap ng Ama, ganyan, ngayong mananamba. Sabi niya, hinahanap tayo ng Panginoon, sambahin natin siya. Sa tamang pagsamba kanya. Siya lamang karapat-dapat na sambahin, wala nang iba. Kung tayo sumamba ng tao, sambahin lang natin ang Diyos. Nang tuksoyin ng Diablo ang ating Panginoon, sabi niya, nakikita mo ba kanya lahat ng karya na yan? Ibibig ko sa'yo kung kayo luluot at sambahin ang mga niya. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya. Ang Panginoon lang ng Diyos ang iyong sasambahin niya. So siya lang ang sasambahin natin. Pag hindi tayo sumamba, nabigo tayo doon. Hindi natin siya pinuri. Di ba? When we fail to worship, we fail to honor God. Pag hindi tayo sumamba, nabigyo tayong bigay natin ng pagpupuri sa Diyos. Sa Apocalypse 4:11, sila karapat-dapat doon sa karangalan na yun. Karapat-dapat ko, Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kalalatihan, karangalan, kapangyarihan, sapagkat nilikha mong lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban, ay nabuhay sila, nalikhaan niya. May utang na loob tayo sa Panginoon, nilikha tayo ng Diyos. Kung isipin natin, inalegad yung buhay, mabuti mo, hindi na ako pinanganak ka. Bakit? Nagka-problema pa ako. Hindi, walang klaseng ka, nag-isip yun. Ang pinakamagandang mangyari sa'yo, mabuhay ka. Na maranasan mo kung paano buhay. Hindi, yung buhay, may mga ano yan, may mga komplikasyon yan, kasalang buhay yan eh. Baka hindi ka na buhay, ano yun?
Wala. So tayo nilikha ng Diyos. Kaya siya lamang ang tayo niligtas na ng Diyos. So siya lamang karapat-dapat ng kalalapihan, karangalan, at kapangyarihan. Tapos wala tayo dito. Hindi natin pinaralaman ng Diyos. Yung mga kapatid, isipin natin. Meron tayong pangangato, hindi natin ginawa. Yun po mangyayari sa atin. Na-miss din po natin na pagtibayin ng mga kapatid. So, mga kapatid ay mahina sa pananampalataya. At kung wala siya rito. At wala ka rito. Paano mo siya patitibayin? Para hindi na siya maging susceptible na magkasala. Kaya nga po tayo, in-encourage sa atin ng isa't isa para hindi tayo maging patigasin ng pandarayan ng kasalanan. Ngunit pagpahayuan kayo sa isa't isa sa araw-araw habang ito'y tinatag na ngayon upang walang sino man sa iyo papagmatigasin na pagiging matayan ng kasalanan. Hindi tayo pagiging matigas at patigasin ng kasalanan. Yun ang ginagawa natin. Bakit nagpapahayuan tayo sa isa at sa pangalan o personal pag-uusap? Pagka wala tayo dito, anong ginagawa na? We are actively discouraging the brethren. Kanya. Hindi-discourage mo sila, wala ka dito. Isan, wala si kapatid kanya, ilang buwan na siyang wala. Nakaka-discourage sa isang kapatid. Kung ang pagpunta ay encouragement. Kung wala tayo dito, discouragement yun. Sa mga kapatid na nandito. Siya, tingnan nyo, tayo po ay nagsusumika na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya yun lang, makita mo yung kapatid na nandito, itong magkapatibay ng kalooban mo yun. At dito tayo lahat. Kung wala ka rito. Dinidiscourage yung mga kapatid. Dito sa Kawikahan, 18 verse 9, siyang sa kanyang gawain ay pabaya. Hindi natin ginagawa, dapat natin gawin. Ay siya kapatid ng maninira kanya. So sabihin, kung di ka sumasamba rito, paano na ka rin naninira kanya? Yung sinasabi ng talatang ito. One who is slack in his work is a brother to one who destroy kanya. Hindi diretsong ito naninira kanya. Pero are contributing doon sa gano'n pag hindi tayo sumasamba kanya. Mali mo pa yung sarili mo. Pag palagi tayong hit and miss, o hindi na tayo sumasamba, eventually, you will be worn out spiritually. Wala nang halaga sa'yo pananampalataya. Eventually, useless ka na. Hindi ka na sasamba. Maraming nangyaring gano'n. Hindi sila nag-abroad sila, matagal na sumasamba. Kasi hindi sila sumasamba. Meron mga pabihira na bagamat hindi sila sumasamba, dahil walang andun pa rin sa puso yung gusto sumamba. Pero usually mawawala na yun. Wala na. Sabi nila, absence makes the heart grow fonder. Kanya. Hindi totoo yun palagi. If just absence makes you forget. Yuma. Totoo yun. Kaya yung long distance relationship, mahirap yun. Dapat kasama mo siya. So, pag namimiss natin, yun ang mangyayari sa atin. Eventually, tayo po ay mamamatay. May isa pa naman pala tayo. Pag nag-absent ka minsan, mas madali na mag-absent muli. Parang ano lang yan. Pag nangopya ka minsan, at nagtagumpay ka sa pangopya, mas madali na mangopya muli. Di ba? Tapos umopya ka na. Pero nilagay mo sa sarili mo, mag-aaral mo, hindi ka mangopya, hindi ka mangopya. Pag sinubukan ng mangopya, ay mangopya ka muli. Pag sinubukan nangupit ka, nagtagumpay, mangupit ka muli. Ganoon ang ugali ng tao. Pag okay lang pala kanya. Pwede susunod na yan. When it will make us easier to miss the next assembly. Isipin nyo, hindi kaya totoo yun. Kung tinamad ako, doon sinasabi ko sa inyo, at susunod rin, tinamad na naman ako. At siya palagay mangyayari sa akin, tatama rin na ako, hindi na ako sasamba. Buti na tinamad na ako sa linggo lang. Tapos susunod, patuloy na sa pagsamba. Lalo kung tinamad ka na tinamad. Hindi ka na sasamba. Ganun talaga yan. So, yung habit, sabi nga natin, starts with a single action.
So, yung pagiging ugali, hindi pagsamba, nag-start yan, nag-sobra-sobra yan. Yung desisyon na huwag kang sumamba, minsan, nung may pagkakataon kang sumamba. So, hindi natin pinag-uusapan natin, kung may sakit ka, hindi natin pinag-uusapan yan. Accepted yun, dahil hindi mo kaya sumamba. So, Hebrews 10:25, ganyan, tignan nyo. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Saan nanggaling yung ugali na yun? Di ba yung ugali, nakakasanayan natin yan? Kasi hindi mo na iniisip yan. Parang nagmamaneho, tignan nyo. Nung nagtinuturo ng nagmamaneho, kinakabahan ako, sabi mo sa nagtuturo sa akin, paano kung nasabi nung nagmamaneho, di mo naman tinitin pa mo, kanya eh. Habang nagmamaneho, tinitignan mo yung daan. Paano nalalaman ng paa mo kung anong gagawin niya? Sinanay mo kasi siya eh. Ito yung clutch ka mo, ito yung brake. Dati may clutch pa. Oh, ito yung cambio. Pag nakuha mo yung sequence no, brake, clutch, cambio, at hindi mo yung brake, gasolina. Eh, hindi mo na inisip yun. Kaya may kuryente o may kuryente, kaya madilim mo, maliwan. Hindi mo tinitingin pa mo. Nagiging ano yun, nagiging habit. Hindi mo na iniisip yun. Automatic na yun. Yun ang mangyayari sa atin. Nag-start lang sa isa, nagiging dalawa, nagiging tatlo, nagiging apat, nagiging lima, nagiging anim. Ganun ba yung ugali mo na yan? Umisan, hindi mo naman completely pinabayaan, pero nagkakaroon ka ng gap. Yun ang pinag-uusap. Ito pong danger niya, paano kung dumating ang Panginoon habang tayo sumasamba? Hindi po malayo yun kasi ang Panginoon, yung unang pagpapakita niya sa mga kapatid ay linggo. Nung sila po na maguli, araw ng linggo. Yung simula ng Iglesia sa Acts chapter 2, yung Feast of the Weeks, yung 49 days, yung susunod na araw, yung Pentecost, linggo yun. So, di rin katakataka, dating ang Panginoon, sana ng linggo. Paano kung wala tayo dito? Delikado yun. Kung dito ka, at least, nasa service ka, pag dumating ang Panginoon. Paano kung wala? So, bilang pagtatapos, pagka meron tayong habit na palagi sumasamba, nagiging automatic no? Hindi ka na nagdidesisyon. Pagsapit ng linggo, magbibihis ka, maliligo ka, shit. Automatic yun, hindi mo na pinag-iisipan yun. Parang nagiging paa mo sa clutch, sa brake, sa gasolina, sa kabyo, sa pa, sa binabiyaling kamay mo. Hindi mo na pinag-iisipan yun. So, pag dumating tayo sa punto na hindi na tayo nagdesisyon, kung sasamba tayo, naging bahagi na yun ng ating pagkatao. Hindi kumpleto ang araw mo ng linggo kung hindi ka sumamba kanya. It's part of your nature. Ngayon, pagka hindi mo na yung naging part of nature mo yun. Ganun ang ating gagawin, mga kapatid. And when you fail to worship God, ito problema. Hindi lang tayo nabigo na parangalan siya, pinagtanaw pa natin. Meron tayong obligasyon magbigay sa Panginoon sa anong linggo. Kung absent ka ng absent, hindi mo mahirap yun. Mahirap yun, di ba? May utang ka. Tapos di mo binayaran. Umutang ka na naman. Patok-patok na umutang mo. Paano mo gagawin mo? Di mo mas madali na sumamba ka na lang. Tapos bigay mo yung narato ibigay sa Panginoon. Wala anong problema. Wala kang utang. Paano mo kinumpit ng Panginoon utang mo? Pagdating niya, hindi patay-takay ito. So, it complicates matter kung bagay nag-absent. Hindi lang tayo nabigo sa bagay ng Panginoon. Marami tayong mga bagay hindi natin nagawa dahil tayo sumampa. Pangulit, kailangan katulad natin si Abraham. Marami si Abraham, inutusan siya ng Diyos. Dahil isang napakahirap na utos. Na honestly, hindi natin alam kung magagawa natin o hindi. Sa panahon natin yun, kung pag-utusan tayo ng Diyos ngayon. Sa Genesis chapter 22, tingnan ninyo, saan ang katulad natin si Abraham?
Ito yung common scenario sa isang tahanan ng mga Kristiyano. Ano yun? Maligo ka na! Time na time, nalita tayo. Senaryo sa mga lugar tahanan ng mga Kristiyano. Hindi dapat yun. Paglinggo, maligo ka na. Handa mo na yung sarili mo. Sasamba ka. Handa mo na yung tabi mo. Sasamba ka eh. Di na si Abraham ganyan. Pagkatapos sa mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, sinabi niya, narito ko kanya. At yan, sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak at ang iyong kaisa-isang anak. Binigyan pa ng emphasis. Yung kaisa-isang mong anak, parang adding insult to the injury. Tapos yung nagdagan pa niya, ang isang, kaisa-isang anak na si Isaac, na yung dinamahal. Lalo pag binigyan ng dinagdagan pa. At pumunta ka sa lupay ng Moria. Ihalin mo siya bilang handog na susunugin. Siya'y taas ng isa sa mga bundok na ang sasabihin sa iyo. Gano'ng kadali yun? Mahirap ang utos nyo. Kapasinin niyo siya, Abraham. Pagka ayaw mong gawin ng isang bagay, unang-una, hindi ka magigising ng maaga. Gusto mong i-delay. Pwede yung dinelay. Sa verse 3, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda kanyang asno. Isinama niya, ano sabi niya? Maagang bumangon kanya. At inihanda kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa untog na susunod. So inihanda niya ang sarili niya sa pagsambang iyon. Pati mga bagay na kanyang gagamitin kanya. At siya naghanda pumunta sa lugar at sinabi sa kanya ng Diyos. Dahil ikatlong araw, ay tumingin si Abraham at tinatanaw ang lugar na yun sa malayo. Sa malayo pa pupuntahan niya. Pero ang point na ito, bakit ginawa niya Abraham? Mapakahirap ng utos yan. Mas madali na kayo sa atin, sasama lang tayo eh. Punta lang tayo dito. Madali yun. Wala tayong papatayin. So, meron siyang papatayin ang anak niya. Yung kaisa-isa niyang anak na kanyang minamahal, ay papatayin niya. Ayos sa utos ng Diyos. Pero nakita ba natin yung delay? Wala. Gusto niya sa mundo. Handa siyang bumangon, hinandihan ang sarili niya para gawin niya yung utos ng Diyos. Sa atin, hindi ganun kahirap ang utos sa atin. Sasabalang tayo dito. Pupunta lang tayo. Wala tayong papatayin. So, kung i-compare natin ang sitwasyon natin kay Abraham at makita natin si Abraham sa langit pagdating ng araw, alam mo makulitin natin sa kanya. Sasabihin sa atin ni Abraham, ako nga, utos sa akin, papatay ko na po niya eh. Bago pa ako nalising. Eh kayo kanya, hindi man ganun ang ginagawa niya. Nakakaya, di ba? Nakakaya sa atin, bilang mga Kristiyano. Nasa panahon natin, kumpara sa mga naunang mga Kristiyano, mas madali ang buhay natin ngayon. Mas madali ang pagsubok natin bilang mga Kristiyano kumpara sa kanila. Na pinatay, pinag-musik dahil sa kailang pananampalataya. Itong araw na ito, para sa atin lahat yan. Para bigyan natin ng priority ang pagsamba sa Diyos, sa mga baayon sa kanyang ipinag-uutos. Sa matter of judgment, tandaan natin yan. Pagdating ng araw, haharap tayo sa Panginoon sa judgment natin. Bawal siya sa atin. So gusto nating makasigurado tayo. Ano gagawin natin? Di ba? So ito po ang ating mensahe po sa... Sabi ko nga, itong mga classic sermon na ito, hindi madaling ituro. Kailangan natin sabihin. Alang-alang sa atin. Parang doktor yan. Pag nang-opera siya, hindi madali yun. Masasaktan yung tao eh. Pero kailangan niyang gawin para gumaling yung tao. Para tayo po ay sigurado tayo makarating sa langit. Yun naman ang gusto natin. Bakit pa tayo magpapagod dito kung hindi na lang tayo maliligtas? So muli, bigay natin kay maraming salamat sa inyong pakikinig. At ibigay po natin kay Brother Macho, panguna po sa pagpapaawit. Maraming salamat, mga kapatid.